So ito nga yung sinasabi nila na hindi daw kapak yung biga. May nag-comment sa may comment section, hindi daw sila naniniwala na kapak daw yung biga. Kasi nga po may palitada na ito. Ngayon, tunog pa lang, no? Pagka nandito ka sa taas, makikita mo talaga na siwang siya o kaya may nakaangat na. Ewan ko kung talagang malapit lang talaga yung mga bakal. Pero ang meron dito, continuity niya. So may mga abang to ng mga bakal. Meron tayo dito Pioneer Pro Concrete Epoxy. So hindi ko siya pinino-promote dahil bayad tayo dito, hindi po. So ito yung ginagamit namin kung sakali po na walang mga dowels yung column ninyo. So may dalawang klase tayo na ito. Dito tayo ngayon sa Lamot. Galing tayo biyahe. Diretso tayo dito. Eventually kahapon pa yun. Kahapon pa tayo nagbiyahe. Pero may mga inasikaso ako. Dito ako dumiretso kasi ang rota ko naman bukas. Bonfal, Santa Rosa, Buwag at saka Lamu. Tapos sasaglit tayo sa Almaguer project natin. So dito tayo ngayon para makita tong proyekto na ginagawa natin. So CHB laying o kaya yung pag-aasinta natin. Ngayon, may tataas na natin. So lahat ng mga partitions kasi, kumbaga, parang yung drawing, inaangat-angat natin, parang gano'n. So, ayun na. Bago tayo pumunta dun sa taas niya. Kala ko nga dito dumiretso yung mga tropa natin galing ng Nueva Ecija. So, yun pala, pumunta sila ng Santa Rosa at saka Bonfal project natin. So, sa ngayon, dito tayo ngayon. Papakita ko sa inyo yung mga interior design na ito para masimulan na namin yung ceiling frame niya. So, ang maglilid dito, kung hindi ako nagkakamali, si Levy. Si Levy ang alam ko. So, yun ang gagawin nila dito sa baba. And then, makapag-start na kami sa pag-prepare ng wall natin para sa painting works. Kaya sinasabay namin yung pagre-repair ng mga kapak ng mga palitada sa ground floor dito sa first floor niya dahil kailangan may tama yung curing, may sabay kasi baka mamaya magka-problema tayo sa preparation. So ito na yung project natin. Pagkatapos lang naman yan, palitada na. Okay, so pasok tayo sa loob. So dala-dala ko ngayon yung interior design nung proyekto natin. Sa mga hindi pa po pala nakakaalam, itong proyekto namin dito ay hindi po kami yung unang gumawa. So marami nga nagsasabi, sablay yung mga trabaho nyo, bakit ngayon mo lang chinecheck, may mga kapak pala. So mga ganong mga instances, no? Naintindihan ko naman yung mga tagapanood natin dahil syempre hindi naman nila alam. Kulang tayo sa detalye. So ito yun. Dito sa may portion na to, papasilip ko na rin sa inyo. So ito yung hagdan, itong portion na to. Ayan, naka siya, hidden door using fluted panel. And then doon yung kitchen natin. Living area natin, ito yung lounge or yung sofa. Kapag nakaharap naman tayo sa may TV console, ito siya, itong portion na to. So ito yun yung makikita nyo naman. Ito yung main door. Tapos dito yung TV console natin. And ito yung stair pataas. Tapos doon dito yung kitchen natin, which is located dito. So yung portion na to. Okay. So yung mga ceiling natin, simple lang. Cove ceiling lang yung ilalagay natin dito. Itong portion na to. And ganun din naman sa may kitchen natin. May drop ceiling tayo dito. May nag-comment ka na basa ko dun sa may isang video natin, dun sa may La Trinidad Benguet na sabi niya, hindi daw kami nagsasuggest sa mga clients. And ang isa pang bagay ay iisa lang daw yung alam naming design. So sa pagkakalam naman po ng karamihan, si The Allen Builders po ay nakilala sa mga ceiling designs. Alam yan ng mga unang followers natin or yung mga subscriber natin sa YouTube. So alam nila yan kung saan nakilala ang The Allen Builders. Kasi kami po yung mga gumagawa ng mga kisame dati na talagang nagpaingay din sa social media. So hindi ko po tinataas yung pangalan ko sa ganong paraan lang. Pero marami nakakilala sa atin doon pagdating sa mga ceiling design, diskarte ng mga ceiling.
Baka nga yung mga nambabash yung diskarte nila nakuha nung mga, alam niyo na. So, ganun na lang yon. Okay? So, hindi naman natin kailangang i-insist yun. Pero, syempre, pag sarado utak minsan kasi mahirap makipagtalo, sabi nga. So, dito sa may kitchen pala natin, eto, may bar counter tayo dito. Dito. So, sakto na to. Tinake na namin yan para dun sa may bar counter niya. Itong portion na to. Good for 2 chairs. High chair na yan. No? So, dito naman yung kitchen natin. So, itong window natin dito, pagkakalam ko mababago to kasi may window tayo dito. Kasi ito na yung mismo yung masusunod, itong portion na to. Yan. Andito yung fridge, tapos yung window doon, medyo i-move natin. Kasi ito yung sink itong portion na to. Kaya yung electrical dito, matatanggal. Yan. Kasi hindi kayo pwedeng maglagay lang ng outlet dyan para dun sa ilalim ng sink natin. Okay? So, tingnan nyo naman yung high ceiling natin. Kung sakali dito nakalocate yung ating 10-seaters na table, and then dito, maglalagay din dito kasi nabanggit ni client dati, maglalagay tayo dito ng maliit na table. So, syempre, lahat naman ng mga design nyo dito, nire-rely namin sa clients, and lahat ng mga designs na nandito ngayon ay syempre, pinapili namin si client or pinag-design namin si client kung okay ba sa kanya, approve ba sa kanya. So, approve naman. So, yun yung isang bagay doon. Napanood nyo na siguro itong mga to. Ito, hindi ko na papapalitadahan yan. Ito na lang, yung papalitadahan natin. So, ito na, tinataas na natin. Ayan si Ronald. CR to, di ba? Ayan, CR. So, ito pa yung isang bagay. Ito. Kasi hindi na tayo yung nag-abang dito. Pero ang alam ko may adjustment Kasi nakalocate tong CR dito sa dulo. So, dapat to, kung sakali, ito yung ating shower area. Para may tago natin to, gagawa ng paraan. Ayan. So, tama lang to. Pero kailangan may floor drain pa rin tayo dito sa may dry area dito. Tapos dito natin lilipat yung kanyang inidoro para yung sink natin nandito. So, yun yung isang bagay dyan. So, dapat yung floor drain natin nasa ilalim ng sink kung saan may floating cabinet para sa vanity natin. So, yun yung mga ayusin natin dito. Sa akin kasi, ay noong mga araw na nandito kami, syempre, di mo mapapansin kung ano yung mga location or kung saan nakalocate. So, sa ngayon, pag na-enclose na kasi, makikita mo na. Master's bedroom. Pagkakalam ko, ito yung master's bedroom. So, may sarili siyang walk-in closet. Ito. Ayan, walk-in closet to. And may sarili siyang CR. So, dito sa may portion na to. So, ayan. Ito yung pag-aaralan pa natin. Yung abang naman nung kanyang inidoro, yung shower area. Kasi may mga inidoro siya na abang. Dito siya sa may portion na to. Naisip ko may mga electricals dito, so hindi siya safe para sa paglalagay ng mga shower. At yung 3D kasi, tayo lang din naman gumagawa. Ayan, kudos kay Arky Sander, the Great. So ito yung kanyang open space or open area, open below. Yan. So may railing tayo dito. So mga updates namin ng mga nakaraang videos natin, makikita niyo yung mga ibang pang details doon. Pero dito, as of now, syempre, mabivisualize nyo na upon dito sa may nakikita nyo ngayon. So, bakit nga ba ganito? Hindi pwedeng biglain mga kamusta ang CH Bullying. So, dapat yan, papantayin muna namin lahat yan. Pag medyo matuyuan na, diretso pataas. So, ito nga yung sinasabi nila na hindi daw kapak yung biga. May nag-comment sa may comment section, hindi daw sila naniniwala, nakapak daw yung biga. Kasi nga po, may palitada na ito. Ngayon, tunog pa lang, no? Ayan, no? Okay? So, kapak po ito. Sa totoo lang. Ayan. Gumagalaw na ho siya. Kaso nga lang, meron pa rin siyang kapit. Yun nga lang, delikado na ito. So, kailangan tanggalin natin. Pagka nandito ka sa taas, makikita mo talaga na siwang siya o kaya may nakaangat na. Tingnan nyo, baka may tao sa baba. Yan. So, pasensya na kayo. Sa ngayon, pinapalagyan ko pa lang ito ng barikada. Yan. Para, kaya hindi ako gano'ng yumuyo ko. Baka mamaya, mahulog naman tayo.
Yan. So, hindi ko naman siya pinipilit tanggalin kundi talagang kapak siya. Okay? So, dito sa may portion kasi na to, hindi kasi pwedeng hayaan natin na ganito siya o kaya may kapak. Kasi isang bagay kasi dito, kung hayaan mo nakapak yung mga palitada na yan, lalo na ito, naka-overhead tayo, o kaya possible kasi niyan, pag nandito ka sa ilalim na ito, maaaring madisgrasya. So, yun yung isang bagay dyan. Anin mo yung, sabihin nga natin, maganda yung pagkakapalitada, pero kapak naman. So, mga ganong instances, no, napaka-basic lang intindihin na hindi pwede hinahayaan na yung mga palitada natin ay kapak. Kung kami man po, yung mga naunang gumawa dito, kaya nahuli po, i-check pa rin namin. Kasi hindi ko naman sinasabi na 100% kami din, kumbaga maganda yung palitada namin. So isang bagay lang dito na pinapaalala natin, huwag natin hayaan na may kapak. So pansin nyo naman siguro kung paano yung preparation at kung ano yung cause kung bakit kapak. So marami ng magiging magkakaroon ng haka-haka dyan o kaya naman kaisipan kung paano at bakit nga ba na natuklap. Isang bagay na nakikita natin dito, sabi ko nga lagi, kapag binuhusan mo ang isang biga, makintab siya. Kasi pag gumamit ka ng magandang klase ng mga form boards, kagaya ng hollow board o kaya naman phenolic board, ang isang bagay kasi doon, pagka tinanggal mo yon, makintab na talaga kaagad yung ating mga biga. So dito, hindi rin naman natin i-require na titiktikan yung ating mga biga. So, yun yung isang bagay dyan. So, dapat wag mo din naman siyang tinitiktikan kasi kung sa structural code naman, hindi siya pwede. Okay? So, isang bagay din yon na kailangan i-keep natin. So, ang ginagawa natin dito kapag ganito, using cup wheel lang mga kamusta. Pwede yung gasgasin to para kumapit yung palitada. And ang isa pang bagay na tinatawag natin dito, Nyaterarmidan, rebokada. Na? Ayun. Ang rebokada natin, hindi rin naman yung nagrebokada ka ngayon, papalitadaan mo rin lang kaagad. So dapat yon at least mga 12 hours o kaya 24 hours bago ka palitadahan. Ito yung tinatanong ko nga sa tropa, kay leadman natin, na napakalaki nung palitada natin dito sa may portion na to. Ayan. So ang ginagawa namin, di bali nang mapakonsumo tayo din sa may plastering niya, kaysa naman yung wala pa rin sa eskwela. Kasi kung iisipin natin maigi, no? Pag naglagay ka ng mga tile cladding or naman yung mga wall cladding natin, mapapansin mo yan kung hindi eskwalado o kaya naman mapapansin mo na hindi maganda yung pagkakayari, lalo na dun sa may paglalagay natin, lalo na ang naging basihan kasi nila dito is yung biga eh. Ngayon, pinalitadahan lang pero hindi siya naka-eskwala. So, din sa may bagay na yon, pag naglagay na tayo dito sa taas niya, ewan ko kung tatama ito. Ito yung problema. Han mga ta. Madimata na. Sa bagay, maalam no ka jay ko na, straight na. Nakahulog manukan na. So, yun yung isang bagay dito. Dapat magkakasunod yan. Kasi meron tayong biga sa taas, may biga rin tayo sa baba. Pero dito sa may baba, yun pa lang, meron ng problema. Kasi dito, makapal yung palitada natin, na halos nasa 3 cm na. Pagdating doon, manong nga cm dyan? 1 cm dyan. So, halos ang diferensya niya is 2 cm kung sakali. No? So, yun yung isang bagay dyan. Kailangan, iniiskolahan pa rin natin. Lagi ko nga sinasabi ito, pinapakita ko sa mga videos natin. Yung paraan ng paglalagay ng ganito para makapaglagay sila ng tansi. Eto, yung tansi kasi na to, napaka-importanting pang-guide natin to. Ngayon, kaysa magpako-pako ka, sa mga columns yan, hindi mo na kailangan gawin yon. Ang gawin mo lang, ganito lang, pang-ipit lang. Oh. Diba? Basic. Sabi nga nung karamihan. Diskarte. Ewan ko kung talagang malapit lang talaga yung mga bakal. Pero ang meron dito, continuity niya. So may mga abang to ng mga bakal. Pero napansin ko dito, sabi ko, nasa 50 cm, 40 cm, ayan, no? Ayan, tingnan nyo dito. Ayan, no? 54. Pero yung iba, halos nasa 50, 40. Pero isang bagay dito, mga kamusta, pansin ko, hindi siya madalang. O kaya hindi yung, kumbaga, hinahanap lagi yung 60 cm. Kasi usually, pag naglalagay tayo ng mga dowels na gito, ay 60 cm talaga. Pero napansin ko lang dito talaga, hindi siya madalang o kaya napakaraming mga bakal.
So kudos sa unang gumawa dito na talaga hindi siya tinipid sa dowel. So para sa akin naman, kung ganito yung mga bakal na nakalagay na dito at kami naman dinediretso lang namin, tinutuloy lang namin yung mga dowels sa existing dito, ay isang bagay kasi hindi naman kami pwedeng mag-planted lang ng bakal dyan kasi walang lakas yon. So ibig sabihin, kung nakikita nyo ng mga bakal na ganito, itong mga to ay abang talaga yan. So maganda, malakas siya. So yung sukat pa lang na yon, kumbaga halos wala pang mga 40 cm yung iba Di bali nang mapadami yung dowels natin kaysa naman yung walang mga dowel, di ba? Kaysa naman yung binabarenahan natin tapos lalagyan mo ng dowel. Maliban na lang talaga kung wala talaga mga abang, kailangan barenahan. Pero ang isang bagay dito na ginagawa namin pag walang mga abang, may ginagamit kami ditong pandikit. Meron tayo dito Pioneer Pro Concrete Epoxy. So, hindi ko siya pinino-promote dahil bayad tayo dito, hindi po. So, ito yung ginagamit namin kung sakali po na walang mga dowels yung column ninyo. So, may dalawang klase tayo na ito. High viscosity to. So, ibig sabihin, pag high viscosity na to, ginagamit natin sa mga columns, mga walls. Lalo na kapag walang mga nakaabang na mga dowels o kaya naman sa mga gaps. So, pwede nyo pong gamitin ito. Lalo na kapag ang ginagamitan ninyo ay mga walls, may mga cracks, ay pwede nyong gamitin ito. So sa amin, ginagamit namin ngayon to para sa mga dowels natin kasi yung ibang mga portion dito ay walang nakaabang na dowel. So kailangan namin maglagay ng concrete epoxy using A and B na concrete epoxy at concrete epoxy na siya. So high viscosity ang gamit namin para hindi siya tutulo o hindi siya yung kumbaga habang nag-cure kasi siya, possible baka mamaya nahuhulog lang din. Okay? So pwede rin yung all-purpose mga kamusta na. Ayan Pioneer Pro Concrete Epoxy. So kukunin natin yung sukat nitong common TNB dito. Bakit? No? So bibigyan ko kayo ng idea kung ano yung sukat na pwede nyong gamitin para sa shower, tapat ng inidoro, and kung maglalagay man kayo ng vanity. So meron tayong mga klase ng vanity. Floating, prefab, at saka may nabibili na rin tayo ng mga vanity kagaya doon sa Wilcon. Napakarami na yan. No? So may kasama na siyang sink, may mirror na rin siya, or medicine cabinet. Possible yung mga ganon. So ano nga ba yung sukat na kailangan natin i-consider? So dito sa may portion na to, ito yung isang bagay dito na pwede nyong maging basihan ay yung luwang. So yung lapad niya. So ang ginamit dito is 190. Pero pwede pa kayong gumamit dito ng at least nasa 150 or 160 cm. Pero dito, dahil may mga existing na columns dito, so yun yung isang adjustment niya. So yung columns na yan na nakikita nyo dito, naka-nosing kasi siya. So kung kukunin ko tong distansya na itong dalawang column dito, halos nasa 160 cm lang siya. So para makita ninyo. Para yung 160 na yan, ay yun yung magiging luwang or yung width na itong shower area. So dito sa may pinakadulo kasi, dito nakalocate yung shower. Although dito ko nakita yung itong abang nung kanyang inidoro ay hindi ko siya i-required na dyan ang paglalagyan niya. Kasi hindi po pwede na yung shower area natin ay nandun sa may pinakabungad. So ang gagawin natin, itong shower area natin na to, ay dito siya ilo-locate, dito sa may pinakadulo. And then ito naman, gagawin natin siyang, kumbaga ito kabuuan na. Pwede naman maging niche. It's either niche dito, kakaroon ng niche dyan sa kabila para itong column natin na to ay pwede natin siya itago o kaya naman dadayain natin na tinatawag. So ang gagawin natin dito pa na isa, dahil ang ating mga tiles ay nagsusukat ng 120 o kaya naman 60 cm, consider natin yon para buo yung flooring ng ating shower area or shower floor. So dapat yon naka-separate na yung tiles nun. Ibig sabihin, pwede kang magsukat ng 120 cm. Pero dahil dito, ayan 120 cm. Pero dahil dito, meron to, pwede naman natin siyang ayusin. Pero isasagad na natin dito. To be considered na dito natin natin ilalagay yung shower enclosure niya. So yung 160 na yan, kung i-divide natin sa dalawa, so meron tayong opening na 80 cm. So, napaka-importante yung sukat kasi shower enclosure, pwedeng swing, pwedeng slide. So, yun yung isang bagay. Dapat
kasyang-kasya yung tao na dadaan at hindi naman yung masikip. Pwede rin naman na ito lang yung may enclosure, dito open na. No? So ngayon, ang susunod naman dito ay yung paglalagyan ng ating inidoro. So ano nga ba yung space? From center nung inidoro natin ay naglalagay ako ng at least mga 80 cm. So from 80 cm na yan, andito yung ating center ng inidoro. So may space tayo na at least mga 30 cm o kaya naman, or sabihin na natin 40 by 40 o kaya naman, o pwede natin i-consider na 90 cm yung ilalagay natin dito. Pero usually, ginagamit ko kahit 80 cm lang, maluwang na po yun. Okay? Ngayon, bakit nga ba isa pang bagay dito, kailangan natin magtira dito at hindi ka pwedeng sumagad dito? Maglalagay ka dito ng, so, eto, sukatin muna natin ha. Para at least may divide natin mula dito sa haba na ito na kailangan natin i-consider. Ayan, 153. So, syempre may plastering pa, may tiles pa. So, ang magiging kalalabasan na lang yan, halos na sa 150 cm na. So, kung ilalas natin yung 80 cm natin, ay mayroon pa tayong 70 cm na matitira, if ever. So, yung 70 cm na yon, enough yon para maglagay ka ng vanity. Kasi pag bumibili ka ng fabricated na din sa mga Wilcon o kaya basta bilihan, kagaya nung pinuntan natin sa Bulacan, sa Rob's Lightings, ayan, meron sila available na mga sink na prefab na. No? So, pwede yon. May 60 cm, may 90 cm at meron tayong 120 cm. So, dapat lagi nating tatandaan no, yung kung saan nakalocate at kung ano yung sukat na po pwede nating gamitin sa mga washroom o kaya naman sa ating mga CRs mga kamasta or TNB. Okay?